at maglagay ng mga permanent na mga patrols doon. Katulad ng ginagawa ng China, diba? At tapatan natin itong ginagawang patrolling ng China dito sa Pag-asa Island, dito sa Ayungin Shoal, at talagang dapat ay magtayo na tayo ng mga permanent structure din dito katulad ng ginagawa ng China. Yes, Nikki, higit 3 oras na paulit-ulit na binomba ng tubig ng China Coast Guard ang 3 barko ng Pilipinas sa resupply mission sa mga mangingisdang Pinoy sa Baho de Masinloc kanina. Ang isa sa mga barko, tinamaan ng tubig ng Chinese at muntikan pang madamay ang ating mga kababayan. Walang hapas na pambobomba ng tubig at pangaharang ng China Coast Guard at Chinese militia vessels. Ito ang dinanas ng barkong BRP Datu Sanday, BRP Datu Tablot at BRP Datu Bangkao ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources na naglayag sa Scarborough o Panatag Shoal sa West Philippine Sea kanina para sa resupply mission sa mga mangingisdang Pinoy. Pasado alas 9 ng umaga nang makalapit ang ating mga barko sa kinaroroonan ng mga mangingisda. Pero 4 na beses na ginitgit at hinarang ng Chinese Coast Guard ang ating mga barko. Ilang beses din nag-radio challenge ang China na sinagot ng Pilipinas. This is BRP Datu Sanday, a government of Philippine vessel from the Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. We will be providing livelihood assistance to all local fishermen in the area as part of our routine maritime patrol. Pero hindi ito pinansin ng Chinese Coast Guard na agad nagpakawala na ng tubig. Nang pansamantalang tumigil sa pambobomba ng tubig ang China, nagbaba ng speedboat ang Pilipinas. Pero kahit ang maliit na bangka, hindi pinatawad ng China at patuloy na tinira ng tubig sa kabinuntutan. Kasunod niyan, sabayang binomba ng tubig ng Chinese Coast Guard ang BRP Datu Tablot at BRP Datu Bangkao. Direktang tinamaan ang BRP Datu Bangkao. Tumagal hanggang alas 12 ng tanghali ang pakikipagpatintero at pambobomba ng tubig ng China sa ating tropa. Nakalusot naman ang sinasakyan naming BRP Datu Sanday at nakalapit sa mga mangingisda. Pero habang ibinababa na ang mga supply, biglang nag-water cannon ulit ang China. Muntikan pang tamaan ang mga mangingisdang kumukuha ng kanilang pang Noche Buena. Ayon sa BIFAR, ito na ang pinaka-agresibong pambubuli ng China sa mga barkong nagdadala ng supply sa ating kababayan. Before po, hindi na sila naka-shadow lang. Pero ngayon kahit na distribute na tayo ng mga gas, ng mga natin para sa mga fishermen, nagbubomba na sila ngayon ng water cannon. Before po, wala namang ganun. Whether magkaroon ng Chinese vessel doon o hindi, so paano natin, sana maging proactive tayo, hindi tayo reactive. Diba? So, tapos, parang, magwa 1 month bago tayo nag-react. So, ang ginagawa lang natin, tinitignan lang natin sila. Quinistoni House Deputy Minority Leader at ACT Teachers Party List Representative Franz Castro ang mga ginagawang hakbang ng militar at Philippine Coast Guard sa pagbabantay ng Exclusive Economic Zone o EEZ ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Sa pagdinig ng House Special Committee on the West Philippine Sea, ipinahayag ng mambabatas ang pagkadismaya saan ay hindi sapat na hakbang ng mga ito kaya patuloy na inaabuso ng China ang karapatan ng Pilipinas. Kamakailan nga lang ay muling namataan ang pagdami ng Chinese militia vessels sa Julian Felipe Reef. Na-monitor nyo na November 5 and 6 hanggang sa bumaba na siya. So 135. So I don't believe na talagang ginagawa niyo yung katungkulan niyo o sinasabi niyo po na enough yung ginagawa ninyo para mapigil natin ito. So I beg to disagree. Gayunman, giit ng Philippine Coast Guard at Philippine Navy, ginagawa ng mga ito ang lahat ng kanilang magagawa sa kabila ng pagiging limitado ng kanilang kapasidad. Naghahalinhinan sa pagbabantay ang air at naval assets ng PCG at Armed Forces of the Philippines sa pagpapatrolya sa West Philippine Sea. Again, with the very limited assets that we have, just to emphasize, we only have 3 vessels in Palawan. And if you can just imagine how vast West Philippine Sea is, we cannot expect that the Philippine Coast Guard will be there 24/7 in Julian Felipe to watch over the swarming of the Chinese maritime militia. We are always in the WPS when we monitored any increase in the presence of Chinese vessels in any feature in the West Philippine Sea po. We are always there, the Philippine Navy and the Philippine Coast Guard. We follow the existing procedure to confront this presence.
December 3 nang ma-monitor ng Philippine Coast Guard na umabot sa 135 ang bilang ng Chinese vessels sa Julian Felipe Reef, subalit bumaba na ang bilang na ito sa 28. Ito ay matapos na magsagawa ng patrolya ang Philippine Coast Guard. Para naman sa isang mambabatas na miyembro ng Special Committee, hindi dapat isisi sa Philippine Navy at PCG ang patuloy na harassment at incursions ng Chinese vessels sa West Philippine Sea. Suportado rin nito ang pagkakaloob ng dagdag na pondo upang mapaigting ang kapasidad ng mga nagpapatrolya sa teritoryo at EEZ ng Pilipinas. I refer to the provision of more funding for the Navy and the Coast Guard. So that is a matter for the executive and the legislative to address. But at their level, I believe that the Navy and the Coast Guard are doing their patriotic duty of securing our sovereignty and territorial integrity. Pagtitiyak naman ng Philippine Navy, dinagdagan pa ang bilang ng Philippine Government Sea Vessels na nagpapatrolya sa disputed waterway. Kasi nga, nag-escalate na ito. Alam niyo yung pinakatakutan natin, yung talagang magbanggahan. And you were there, you experienced that. Very close, no? Halos tayo ang umiiwas. Yes, we stop our ships. No? Because they keep on conducting this very dangerous maneuvers. Imagine crossing the path of a vessel that's moving forward. That's very dangerous. Dapat hindi ginagawa yan. Thank you, ma'am. Dapat hindi ginagawa yung mga taktikang gano'n. In fact, bawal na bawal nga yun eh. Bawal na bawal yun sa maritime rules, no? Na ikakat mo yung path ng isang barko. So, that's why we're worried na baka mag-escalate pa ito. Sana hindi na. If we, sabi nila, they practice restraint, hindi totoo yun. Tayo ang nagpa-practice ng restraint. No? Kasi ang utos natin sa ating mga sailors, let's practice maximum tolerance. Iwas na lang tayo, iwas para hindi bumangga. Eh yung nangyari nung Sunday, tayo ang binangga tayo sa likod, no? Kaya yung likod yung tama natin. At yung Coast Guard rin natin, yung rear portion, ang tinamaan din. Sa ating mga ship, may dapat na gawin ang Pilipinas, no? Hindi sapat yung diplomatic protest. So sinasabi nga natin, the Philippines should initiate a joint resolution with the other countries with disputes with China in the West Philippine Sea. Magano sila ng resolution to condemn and also to defend this at kundina itong sinasabi ng China about 9-dash line. So walang ganon sa arbitrary ruling, no, do sa ruling ng PCA. Kaya dapat talaga maging aggressive na ang Philippines kasi tayo talaga yung tayo talaga yung Pilipinas talaga yung talagang agresibong pinapatungkulan itong mga activity ng Coast Guard dito sa West Philippines. Yung sinasabi niyo pong joint resolution with other countries, how do you see this? Ano ho kaya ang posibleng laman nito? Because meron naman po kanya-kanyang statements ang iba't ibang mga bansa condemning what happened last Sunday. But when you talk about a joint resolution, how many countries are you seeing supporting this, and ano ho ang dapat na laman nito? Yes. Well, I know mayroong mga iba't ibang mga defense na ginagawa ng iba't ibang country in the ASEAN countries. So yung magiging laman talaga nito, yung talagang i-dispute itong claim ng China on 9-dash line. At dapat ay magkaroon talaga ng ng malayang pamamalakaya dito sa West Philippine Sea kasi lahat naman ito ay dapat ay maging free yung iba't ibang mga countries including yung Philippines. Kaya talagang ang lalamanin nito so dispute talaga ito at panindigan yung permanent court
arbitration. ruling. Yeah. Na wala talaga itong 9-dash line at panindigan yung panalo natin dito sa ruling na ito. Sorry, Congresswoman. With the recent activity, so yung sa nangyari nung last time, coalition, there were supports from the different countries na, including the European Unions, Japan, Australia, US, and other countries. So tingin natin magi-gain ito ng ng support, lalong-lalo na yung mga ibang mga countries din na merong mga coastal areas din na dapat na protectionan. So maliban sa kanila, you're saying other ASEAN countries should be part of this joint resolution, because what we're seeing are different countries independently obviously condemning it because they're representative of their respective countries. Ang sinasabi niyo po ngayon, magandang magsama-sama po lahat, ganun ho ba, how I understand it, and issue a joint resolution? Yes, oo, tama Pinky, no? So, yung mga ASEAN countries, supportive naman din sila sa atin, no? Doon sa claim natin dito sa West Philippine Sea. Opo. At ito ay pagpapakita na, yung China nagpakita na talaga ito ng talagang very aggressive, no? Aggression against the Philippines. So wala naman sigurong country nakakampi sa China sa ganitong aggression o bullying na ginagawa sa atin ng China. Sabi nga po ng National Task Force on the West Philippine Sea, they condemn this in the strongest degree, the dangerous illegal action of the Chinese Coast Guard and militia. So certainly, sigurado naman po, certainly this is an act of aggression. Maliban po doon, Congresswoman, what kind of options do you think the Philippines has to be able to deal with this situation? Meron ho ba kayong naiisip na iba pang paraan? Well, aside from that, siyempre iakyat natin yung joint resolution sa UN General Assembly. UNGA. Although kung magiging very very strong ang China doon sa UNGA, but at least makakasama ito doon sa mga kasama ng ating diplomatic protest. And another one, Pinky, talagang sa atin naman talaga itong Pag-asa Island. So sinasabi nga natin na dapat maging aggressive ang Marcos Jr. to develop the island at maglagay ng mga permanent na mga patrols doon. Katulad ng ginagawa ng China, diba? At tapatan natin itong ginagawang patrolling ng China dito sa Pag-asa Island, dito sa Ayungin Shoal, at talagang dapat ay magtayo na tayo ng mga permanent structure din dito katulad ng ginagawa ng China.